In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alehem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Ninalalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang iyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang mahal na Santo Papa Leo XIV ay patuloy na nanawagan sa lahat ng mga Kristiyano na manalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa iba pa. At sa buong mundo, hinihikayat niya ang mga pamilya at komunidad na magdasal ng Aba Ginoong Maria at manalangin para sa pagkakaisa at pagwawalang saysay ng karahasan. Magdasal ng Ama namin 3 beses, Aba Ginoong Maria 3 beses, Diyos na makapangyarihan, ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang maliwanagan ang mga pinuno at pagpurihin ang landas ng kapayapaan sa buong mundo. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos, may kapangyarihan
ang panalangin. Ngayong Tuesday of the second week of Lent, pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita mula sa Gospel of Matthew. Malinaw ang babala ni Jesus laban sa pagiging mapagkunwari. Sabi niya, sundin ninyo ang tamang aral, pero huwag ninyong tularan ang maling gawa. Ang problema ng mga iskriba at pariseyo ay hindi ang kaalaman nila sa kautusan, kundi ang kakulangan ng puso. Marami silang sinasabi, pero kulang sa gawa. Mahilig sa titulo, sa upuang pandangal, sa papuri ng tao, pero hindi handang maglingkod. Sa unang pagbasa mula sa Book of Isaiah, malinaw din ang panawagan ng Diyos. Magpakabuti kayo, tigilan ang paggawa ng masama, pairalin ang katarungan. Ibig sabihin, hindi sapat ang panlabas na relihiyon, hindi sapat ang pagsimbalang, paghawak ng rosaryo o pagsuot ng relihiyosong simbolo kung walang tunay na pagbabago ng puso. Ano ang tamang gawin bilang Romano Katoliko ngayon? Una, practice what we have preached. Kung tayo ay nagsasabi ng magpatawad, tayo rin ay marunong magpatawad. Pangalawa, maglingkod ng tahimik, hindi para mapansin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, iwasan ang pagiging title conscious. Sa simbahan man o sa gobyerno, ang tunay na dakila ay ang marunong magpakababa. Number 4, be consistent online and offline. Sa panahon ng social media, madaling mag-post ng Bible verse. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay natin ang Ebanghelyo? Panglima, humility over recognition. Sabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Bilang mga aktibong lingkod sa simbahan, lalo na sa ministeryo, ang hamon ay maging modelo ng kababaang loob at tunay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mahabagin, lumalapit po kami sa iyo ngayong panahon ng Kwaresma. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots,
Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ang aming buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakabasa, nakinig at nanonood nito na may dinaramdam. Basbasan mo ang lahat ng kaparian. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming mga obispo, aming kura paruko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong pamahalaan ng Pilipinas. Ikapakaloob mo ang walang hanggang kapahingaan sa mga pumanaw naming mahal sa buhay. Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe Ferdinand Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Cherry, Padre Raymond, at sa lahat ng aming idinasal sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib at kapahamakan. Turuan mo kaming maging tunay na lingkod, mapagpakumbaba, tapat at puno ng pag-ibig. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!